Madaling araw na nang makarating si Stephen sa kanyang condominium unit sa Maynila. Halos 1.5 taon siyang nawala. Napakahabang panahon. Panahong tuluyang nagpabago sa buhay niya. Si Stephen ay kapitan ng barko. Isang propesyong matagal na niyang pinangarap simula ng pagkabata pa lang. Bata pa lang siya ay nahuhumaling na siya sa dagat. Habang ang ibang bata ay nangangarap maging pulis o doktor, siya naman ay gustong-gustong marating ang iba't ibang karagatan sa mundo. At para sa isang batang lumaki sa ampunan, parang imposibleng mangyari yon. Pero pinilit ni Stephen na matupad ang pangarap. Matapos niyang maging isang sundalo bago makapasok bilang isang marine, nag-aral siyang mabuti, nagsumikap, tiniis ang hirap, at kalaunan ay naging isa sa pinakabatang kapitan sa kumpanyang pinapasukan niya. Nakarating siya sa iba't ibang bansa. Nasagap niya ang amoy ng iba't ibang dagat. Naranasan niyang bagyo, malalaking alon at panganib sa gitna ng karagatan. At sa bawat pag-uwi niya, pakiramdam niya ay unti-unti niyang natutupad ang lahat ng pangarap ng batang minsang walang pamilya. Sa mga pagitan ng biyahe, nabili niya ang isang mamahaling kondo sa sentro ng syudad. Nakabili siya ng sasakyan, may ipon sa bangko, maayos ang buhay. Pero may isang bagay na matagal nang kulang sa kanya. Pag-ibig. Hindi naman siya nauubusan ng babaeng humahanga sa kanya. Gwapo si Stephen, matangkad at responsable. Pero kahit maraming dumadaan sa buhay niya, wala pa ring babaeng nagpapatibok ng totoo sa puso niya. Hanggang sa isang gabi, nakita niya ang babae. Payat, mahinhin, mukhang mahina at walang kalaban-laban. Tahimik itong umiiyak sa loob ng isang restaurant. Nalaman ni Stephen na iniwan pala ito ng lalaking kadate nito matapos kumain. Pinuri-puri pa raw siya buong gabi bago tumakas at iwan sa kanya ang napakalaking halaga ng bill. Tahimik na binayaran ni Stephen ang lahat. Pagkatapos ay inihatid niya ang babae pa uwi. Doon niya nakilala si Valerie, isang college student na nag-aaral para maging isang guro. Nakatira lang ito sa dormitory at katulad niya, lumaki rin sa ampunan. Hindi maipaliwanag ni Stephen ang nararamdaman niya noong gabing yon. Habang pinagmamasdan niya si Valerie na mahiyain at halos hindi makatingin sa kanya. Pakiramdam niya, yun na ang babaeng matagal niyang hinihintay. At marahil dahil pareho silang lumaking walang pamilya, mas lalo silang nagkaintindihan. 2 pusong matagal naging mag-isa. 2 taong parehong sabik sa pagmamahal at tahanan. Hindi na mahalaga kay Stephen na halos 15 taon ang tanda niya rito. Ang mahalaga, ayaw na niya itong pakawalan. Masinsinan niya itong niligawan at hindi nagtagal, sinagot din siya ni Valerie. Makalipas ang 1 taon, nagpakasal sila. Simple lang ang kasal nila. Ilang kasamahan ni Stephen sa barko at isang kaibigan lang ni Valerie. Walang magulang, walang kapatid, walang kamag-anak. Pero dahil pareho silang lumaking walang sariling pamilya, minsan ay nalulungkot si Stephen kapag naiisip yon. Namatay kasi ang kanyang mga magulang sa aksidente noong sanggol pa lang siya. At kailanman ay wala ng kamag-anak na sumundo sa kanya mula sa ampunan. Samantalang si Valerie naman ay iniwan daw sa labas ng ampunan noong bagong panganak pa lang siya. Hindi na natagpuan ang ina nito. Pero kahit ganon, masaya pa rin sila. Dahil ngayon, mayroon na silang isa't isa. At bubuo sila ng sariling pamilya. Sinikap ni Valerie na maging mabuting asawa. Hindi man ito perpekto sa gawaing bahay. Natutuwa pa rin si Stephen sa bawat effort nito. Minsan, maalat ang sabaw. Minsan, sunog ang plancha sa polo niya. Pero natatawa lang si Stephen. Okay lang yan, lagi niyang sinasabi. Dahil sa totoo lang, nawawala ang pagod at lungkot niya tuwing kasama niya si Valerie. Ang tanging problema lang ay ang trabaho niya. Madalas siyang mawala ng matagal dahil sa biyahe. At kahit nasanay na si Valerie, hindi pa rin ito maiwasang malungkot tuwing aalis siya. Hanggang dumating ang biyahe na tuluyang nagpabago sa lahat. Isang bangungot na hindi niya malilimutan habang buhay. Habang nasa gitna sila ng karagatan, biglang hinarang ng mga pirata ang barkong sinasakyan nila.
Oo, sa makabagong panahon, may mga pirata pa rin. Ninakaw ang kanilang kargamento at binihag silang lahat. Mabuti na lang at hindi sila pinatay. Pero ang sumunod na mga buwan, parang impyerno. Ikinulong sila sa isang madilim na basement. Kaunting pagkain, kaunting tubig. Araw-araw ay puno ng pagbabanta at takot. Humihingi ng ransom ang mga pirata pero habang tumatagal, napansin ng mga tripulante na tila wala namang nagmamadaling sumagip sa kanila. Unti-unti silang nawala ng pag-asa. Hanggang sa isang gabi, nakagawa sila ng paraan para makatakas. Hindi maintindihan ni Stephen kung paano sila nakaligtas sa mga bundok, masukal na daan at dagat na tinahak nila. Pakiramdam niya, may kung sinong nagbabantay sa kanila mula sa itaas. O baka naman, pinoprotektahan pa rin sila ng dagat. Nakarating sila sa embahada at kalaunan ay nakauwi ng Pilipinas. Pero hindi agad nakabalik si Stephen sa Maynila. Halos isang buwan pa siyang naipit dahil sa mga investigasyon, papeles, insurance claims at usapin tungkol sa mga ninakaw na kargamento. At ngayong tapos na ang lahat. Sa wakas ay makakauwi na rin siya sa asawa niya. Ilang beses din naman niyang nakausap si Valerie sa telepono noon. Una noong nasa embahada pa lang siya. Halos maiyak ito sa tuwa nang marinig ang boses niya. Akala ko hindi na kita maririnig ulit. Umiiyak nitong sabi noon. At nangako si Valerie na hihintayin siya. Pero nitong huling linggo, bigla na lang itong hindi sumasagot sa tawag niya. Nung unay inisip niyang baka abala lang ito. Pero habang tumatagal, hindi na siya mapakali. At ngayon nga, habang binubuksan niya ang pinto ng kondo gamit ang susi niyang himalang hindi nawala kahit sa lahat ng pinagdaanan niya, may kakaibang kaba siyang nararamdaman. Pagpasok niya sa loob, tahimik, madilim at walang tao. "Valerie!" tawag niya. Walang sumagot. Napakunot noo siya. Napansin niyang tila ilang araw nang walang tao roon. May tasa pa ng tsaa sa lababo na inaamag na. Maalikabok ang ilang gamit at parang matagal nang walang naglilinis. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Stephen. Agad niyang tinawagan si Valerie pero unavailable. Tinawagan niya ang mga kaibigan nito, wala ring alam ang mga ito. Maging ang ilang kapitbahay ay hindi rin siya mabigyan ng malinaw na sagot. Doon nagsimulang kabahan ng husto si Stephen. At sa huli, napilitan siyang pumunta sa presinto. Hindi niya alam na doon niya malalaman ang pinakamasakit na katotohanan sa buong buhay niya. Parang biglang tumigil ang mundo ni Stephen matapos niyang makarating sa presinto. Doon niya natuklasan na patay na si Valerie. Isang linggo pa lang itong nawala. Nanlambot ang mga tuhod niya habang nakatitig sa police officer na tila normal lang na ibinibigay ang balitang sumira sa buong pagkatao niya. Paano? Halos pabulong niyang tanong. "Na-aksidente po sa isang provincial bus." Mahinang sagot ng pulis. "Sa may Quezon Province." Parang hindi agad naintindihan ni Stephen ang narinig. Probinsya? Bakit pupunta roon si Valerie? Wala naman itong kamag-anak doon. Wala itong dahilan para bumiyahe palabas ng Maynila. "Bakit hindi ako tinawagan?" Galit ngunit nanginginig niyang tanong. "Ako ang asawa niya." Napakamot ng ulo ang pulis. "Actually sir, balak naman sana namin kayong hanapin. Kaso, sabi po kasi ng nanay ng asawa niyo, siya na raw ang bahala sa lahat." Biglang napakunot ang noon ni Stephen. Anong nanay? Yung matandang babae po na nag-asikaso sa burol at libing?" Parang gusto niyang matawa sa narinig. "Imposible." Mariin siyang umiling. "Lumaki sa ampunan ng asawa ko." Napatingin ng pulis sa papeles. Hindi ho yata sir. Kilala siya ng mga tao ron bilang anak ng isang matandang babae." Mas lalong naguluhan si Stephen. Pakiramdam niya may mga parte ng buhay ng asawa niya na hindi pala niya tunay na kilala. Pero wala siyang lakas para isipin muna yun. Isa lang ang gusto niya, ang makita si Valerie. At sa huli, nalaman niyang sa mismong baryo kung saan ito namatay, doon inilibing ang asawa niya. Agad siyang bumiyahe papunta roon. Tahimik ang buong biyahe. Halos hindi niya maramdaman ang pagmamaneho. Pakiramdam niya ay parang bangungot lang ang lahat.
na maya-maya'y magigising siya at makikita si Valerie na naghihintay sa kondo nila habang nakangiti. Pero nang makarating siya sa sementeryo, unti-unti nang gumuho ang pag-asang yon. Hindi mahirap hanapin ang puntod ni Valerie. Sariwa pa ang lupa, napapalibutan ng mga bulaklak at koronang medyo nalalanta na. At sa tabi ng simpleng puting krus, may larawan si Valerie. Napakaganda pa rin ito sa litrato. Nakasuot ng simpleng damit at matamis na nakangiti. Parang buhay na buhay. Parang anumang oras ay magsasalita ito at tatawagin ang pangalan niya. Napayuko si Stephen. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, tuluyan siyang nawasak. Patawad! Mahina niyang bulong habang lumuluhod sa harap ng puntod. Patawad, mahal ko. Nanginginig ang boses niya habang pinipilit na pigilan ang luha. Miss na kita. Napahawak siya sa lupa ng puntod. Ang dami kong pinagdaanan. Araw-araw kitang iniisip. Tuluyan ang bumuhos ang luha niya. Pinangarap kong makayakap ka ulit, pero hindi ako umabot. Tahimik ang paligid maliban sa mahinang ihip ng hangin. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka napunta dito? Umiiyak niyang bulong. Hindi niya namalayan, may lumapit na pala. Isang matandang babae. May karga itong sanggol na mukhang 6 na buwan pa lang. Tahimik itong umupo sa kabilang bahagi ng puntod habang dahan-dahang nag-aalis ng tuyong bulaklak. Nang mapansin yon ni Stephen, agad siyang nainis. Malinaw naman sigurong gusto niyang mapag-isa. At ano pong ginagawa niyo dito? Matalim niyang tanong. Napatingin ang matanda sa kanya. Ayusin ko lang ang puntod ng anak ko. Lalong nainis si Stephen. Ako nang bahala dito. Asawa niya ako. Tahimik siyang tinitigan ng matanda. Talaga? Tumayo ito ng mabagal habang buhat pa rin ang sanggol. Kung asawa ka niya, bakit ngayon ka lang dumating? Parang sinampal si Stephen sa tanong. Nasa trabaho ako. Mabilis niyang sagot. At hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo. Huminga ng malalim ang matanda. Ako ang nanay ni Valerie. Biglang natigilan si Stephen. Ano? Nanay niya ako. Napailing siya kaagad. Hindi, imposible. Nalilito na siya. Lumaki sa ampunan si Valerie. Tahimik na napangiti ng mapait ang matanda. Ikinahihiya niya ako. Napatingin ito sa puntod. At kung pwede lang sana, ako na lang ang namatay kay isang anak ko. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ni Stephen. Pero mukhang mas gusto ng Diyos na mabuhay ako. Dahan-dahan itong inayos ang kumot ng sanggol. Para palakihin ang anak ni Valerie. Biglang naniga si Stephen. Anak? Nanlaki ang mata niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Tumingin sa kanya ang matanda. Hindi sinabi sa'yo ni Valerie. Parang nawala ng hangin ang paligid. Walang sinabi sa akin si Valerie tungkol sa bata. Napatingin si Stephen sa sanggol. Maliit, maputla, tahimik lang na nakatingin sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ano ko ba yan? Tahimik na tumango ang matanda. May malubhang sakit ang apo ko. Parang hindi na alam ni Stephen kung ano ang mararamdaman. Galit, gulat, takot, sakit. Lahat ay sabay-sabay. Bakit niya itinago sa akin? Mahina niyang tanong. Napabuntong hininga ang matanda. Hindi ko alam. Pagkatapos ay tila nagsisi ito sa mga sinabi. Pasensya ka na, mahinang sabi nito. Hindi ko dapat sinabi lahat agad. Tinalikuran siya ng matanda. Pupunta lang sana ako dito para linisin ang puntod ng anak ko. At nagsimula na itong maglakad palayo. Pero mabilis na hinabol ni Stephen ang matanda. Sandali! Hinawakan niya ito sa balikat. Pakiusap, sabihin niyo sa akin ang totoo. Tahimik na napatitig sa kanya ang matanda bago marahang tumango. Halika sa bahay. Mag-uusap tayo doon. Nag-alok si Stephen na ihatid ito gamit ang sasakyan niya. Tahimik silang sumakay. Paminsan-minsan ay pasulyap-sulyap si Stephen sa sanggol sa backseat. Pinag-aaralan niya ang mukha nito at habang tumatagal, mas lalo siyang kinakabahan. Paano kung totoo nga? Paano kung may anak pala siya? At bakit itinago yun ni Valerie?
Tahimik siyang nagmaneho habang puno ng tanong ang isip niya. Pakiramdam niya ay para siyang nasa panaginip. "Dito na," biglang sabi ng matanda habang tinuturo ang isang lumang bahay. Napahinto si Stephen, napatingin siya sa bahay at halos hindi makapaniwala. Luma na yon, bitak-bitak ang dingding. May mga bintanang tinakpan na lamang ng plastik. Halatang tagpi-tagpi ang bubong. At ang pundasyon nito, halos bumigay na sa kalumaan. Parang anumang oras ay pwede nang gumuho. Napakunot na si Stephen habang nakatitig sa bahay. Dito kayo nakatira?" Mahina niyang tanong. "Oo, dito." Mapait na napangiti ang matanda habang nakatingin sa sira-sirang bahay. Tahimik na nakatingin si Stephen sa paligid. Halatang isang malakas na ulan lang ay pwedeng tumagas ang bubong anumang oras. "Nasunog kasi ang dati kong bahay. Luma rin yun pero matibay pa, kaso nag-short circuit na lang, ayun, di nasunog." Napailing ito habang tila binabalikan ng alaala. "Mabuti na lang at nakalabas pa ako ng buhay. Iyang bahay na yan, binigay sa akin ng barangay at sabi nila ako na raw ang bahalang magpagawa." Napatawa ito ng mahina, ngunit halatang puno ng pagod. "Saan naman ako kukuha ng pera, maliit lang naman ang pensyon ko." Tahimik na nakatingin si Stephen sa matanda. At habang tumatagal, mas lalo siyang nagdududa. Paano kung modus lang ito? Paano kung ginagamit lang ang bata para pagkakitaan siya? Posible. Mayaman siya at maraming taong kayang gumawa ng kwento para makahingi ng pera. Pero sa kabila ng pagdududa, nagpa siya siyang makinig muna. Pagpasok sa loob ng bahay, agad niyang napansin ang kahirapan ng pamumuhay doon. Luma ang mga gamit, may ilang sirang upuan, manipis ang kurtina, at halatang pinagtagpi-tagpi lang ang ilan sa mga dingding. Pero malinis ang buong bahay. Maayos, may effort. "Tinulungan kami ng mga kapitbahay," paliwanag ng matanda habang pinapahiga ang sanggol sa lumang duyan. "Matapos masunugan, may nagbigay ng damit, gamit at pagkain. At nung kinuha ko si Sam," napatingin si Stephen. Sam, yun pala ang pangalan ng bata. "May mga nagbigay rin ng gamit pambata. Ngayon, kahit paano'y nakakaraos dahil may maliit na ayuda para kay Sam." "Sandali," biglang tumigas ang boses ni Stephen. Ayaw na niyang magpaikot-ikot pa. "Gusto kong maintindihan lahat." Napatingin siya ng diretso sa matanda. "Anong ibig niyong sabihin tungkol kay Valerie? Kasi sa totoo lang, pakiramdam ko nagsisinungaling kayo." Mukhang nasaktan ng matanda sa sinabi niya. "Bakit naman ako magsisinungaling, iho?" Huminga ito ng malalim. "Patutulugin ko lang si Sam." Pagkatapos ay pumasok ito sa kabilang kwarto habang buhat ang bata. Habang naghihintay si Stephen, pakiramdam niya ay lalo lang gumugulo ang lahat. May anak pala siya? May ina pala si Valerie. At bakit itinago ng asawa niya ang lahat ng yon? Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang matanda. May dala itong makapal na photo album. "Ito na lang ang natira matapos masunog ng bahay ko," sabi nito habang inilalapag ang album sa mesa. Napatingin si Stephen dito. "Nagulat nga ako bakit ito pa ang nasagip ko." Mapait itong umiti. "Wala akong nailigtas na dokumento. Walang alahas, walang gamit." Hinaplos nito ang lumang photo album. "Pero ito ay nadala ko." Tahimik na binuksan ni Stephen ang album at isa-isang bumungad sa kanya ang mga larawan. Isang batang babae na may suot na bonnet habang buhat ang batang bersyon ng matanda. Larawan ng tabing lawa. Sa graduation sa daycare, naka-uniform ng elementary, nakatayo sa harap ng Christmas tree. Habang tumatagal, palaki ng palaki ang batang babae sa larawan. At biglang nanigas si Stephen. Sa sumunod na pahina, naroon si Valerie. Batang-bata pa, nakahawak ang kulot nitong buhok sa balikat habang nakasuot ng simpleng gown. "Picture niya yan sa prom," mahinang sabi ng matanda nang mapansin ang reaksyon niya. Hindi makapagsalita si Stephen. "Last picture na sinend niya sa akin." Napayuko ang matanda. Hindi na siya ulit nagpadala ng litrato pagkatapos niyan. Nalilito pa rin si Stephen. "Pero bakit?" Napatingin siya rito. "Bakit sinabi ni Valerie na lumaki siya sa ampunan?" Tahimik na napaluha ang matanda.
Dahil gawa-gawa lang lahat yun. Napapikit ito habang pinupunasan ng mata. At ngayon, sasabihin ko na sa'yo ang buong katotohanan. Tahimik na nakinig si Stephen at doon nagsimulang ikwento ng matanda ang nakaraan ni Valerie. 40 anyos na raw siya noong magdalang tao. Nabuntis siya ng isang construction worker na pansamantalang nagtrabaho sa baryo. Pero matapos siyang mabuntis, bigla na lang nawala ang lalaki. Iniwan siyang mag-isa. Noon ay nagtatrabaho ang matanda sa karinderya ng kooperatiba sa baryo. At bago pa man dumating si Valerie sa buhay niya, nagkaroon na siya ng asawa dati. Iniwan siya nito dahil hindi sila magkaanak. Kaya nang mabuntis siya, hindi na niya pinansin ang chismis ng mga tao. Nagdesisyon siyang buhayin mag-isang anak. At nung maliit pa si Valerie, napakabait niyang bata. Napangiti ito habang inaalala ang nakaraan. Masayahin, malambing. Pero habang lumalaki raw si Valerie, unti-unti itong nagbago. Madalas itong sumagot at palagi nitong ikinukumpara ang buhay nila sa ibang tao. Bakit kasi mahirap tayo? Madalas nitong tanong noon. Napabuntong hininga ang matanda. San ba naman ako kukuha ng yaman? Hindi na ito nag-asawang muli. At ayon sa kanya, wala rin naman daw matinong lalaki sa baryo. Karamihan, lasenggo at tamad. Ayoko nang dagdagan ng problema ko. Kaya nagpakahirap na lang siya para kay Valerie. Bukod sa karinderya, naglalabada siya. Naglilinis sa maliit na hotel na masukan sa bukid kapag anihan. Lahat ay ginawa niya para lang hindi maramdaman ni Valerie na salat sila. Pero kahit ganon, tingin pa rin ang buong baryo sa kanila ay mahirap. At habang tumatagal, lalong sinisisi ni Valerie ang ina niya sa estado ng buhay nila. Hanggang makatapos ito ng high school. Humanap ka ng paraan para makapag-college ako. Yun daw ang sinabi ni Valerie. Kahit mahirap, sinubukan ng matanda. Nag-loan pa nga ito sa bangko. Pero hindi na aprubahan dahil kulang ang kita niya. Bakit sila? Kaya. Umiyak daw noon si Valerie. Napailing ang matanda habang ikinikwento yon. Si Megan may tatay na negosyante. Si Becky naman anak ng konsehal. Napapikit ito. Pero ikaw, mas matalino ka naman sa kanila. Mahina itong umiti habang inaalala ang sarili niyang nagpapaamo noon kay Valerie. Sabi ko sa kanya, huwag siyang mawala ng pag-asa. Sinabihan niya ito na pwede muna sa State College sa kabilang bayan habang nag-iipon sila para makapag-transfer balang araw. Pero nagalit si Valerie. Mga mahihirap at bobo lang ang nag-aaral doon. Sigaw nito noon. Gusto raw nitong tumira sa Maynila. Gustong yumaman. Gustong makaalis sa baryo. Hindi pa nga kaya ngayon anak. Umiiyak na paliwanag noon ang matanda. Pero matigas si Valerie. At kung hindi mo kaya, tumulo ang luha ng matanda habang inuulit ang sinabi ng anak noon. Ako ang gagawa ng paraan para sa sarili ko. Kinabukasan ay umalis si Valerie sa baryo. At kahit anong pakiusap ng kanyang ina, hindi na ito napigilan pa. Kinabukasan, matapos ang matinding pagtatalo nila noon, maagang-maaga pa lang ay umalis na si Valerie sakay ng bus papunta sa bayan. Samantalang ang kanyang ina, tumuloy sa karinderyang pinagtatrabahuhan niya para magmasa ng harina at gumawa ng pandesal. Akala ni Helen noon, pagkalipas ng ilang araw ay babalik din ang anak niya. Pero hindi yun nangyari. Paulit-ulit niyang hinanap si Valerie. Nagtanong sa mga kakilala, nagpunta sa terminal, pero tila bigla na lang naglaho ang kanyang anak. Hanggang sa isang araw, buwan yun ng Disyembre. Dumating sa bahay niya si Becky, ang dating kaklase ni Valerie. Aling Helen, mahinahong sabi nito. Parang nakita ko si Valerie sa Maynila. Parang muling nabuhayan ng pag-asa ang matanda. Saan? Totoo ba? Tumango si Becky. May kasama siyang lalaking mayaman, galing sila sa restaurant. At matapos malaman kung saang lugar nakita ang anak niya, agad bumiyahe si Helen papunta sa Maynila. Buong biyahe, dasal niya lamang ay makausap si Valerie. Sana maliwanagan ito, sana bumalik ang dating mabait niyang anak. At nang gabing yon, sa wakas ay nakita niya si Valerie. Pero halos hindi niya na ito makilala.
Nakasuot ng mamahaling bestida, naka-makeup, naka-high heels, at may kasamang lalaking halos doble ang edad nito. Parang ibang tao na ang anak niya. "Valerie!" Masayang tumakbo si Helen para yakapin ito. Pero agad siyang umatras. Nanlamig ang mukha ni Valerie. "Ano bang ginagawa mo?" Malamig nitong sabi. Natigilan ng matanda. "Anak, hindi kita kilala." Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Helen. At bago pa siya makapagsalita, diretso nang pumasok si Valerie sa restaurant kasama ang mayamang lalaki. Tinangka pa sana siyang sundan ng matanda pero hinarang siya ng mga gwardya. At mula sa usapan ng mga tao roon, doon niya nalaman ang masakit na katotohanan. Nakikipagkita pala si Valerie sa mayayamang lalaki kapalit ng pera. Naupo si Helen sa waiting shed malapit sa terminal habang tuloy-tuloy ang pag-iyak. Pakiramdam niya ay tuluyan nang nawala ang anak niya. At habang pauwi siya sa baryo, buong biyahe siyang umiiyak. Pero makalipas ang ilang buwan, biglang bumalik si Valerie sa bahay. Humingi ito ng tawad, nangako na magbabago at muling naging mabait sa kanyang ina. Halos maiyak sa saya si Helen noon. Akala niya'y nagbalik na ang dating Valerie, pero pagsapit ng tag-init, muli na namang nawala ang anak niya. At ang mas masakit, tinangay pa nito ang maliit niyang ipon. Tanging sulat lang ang iniwan nito. "Sorry ma, pero hindi ko kayang mabuhay sa baryo. Mag-aaral ako sa Maynila." At natuloy nga si Valerie sa college. Nakapasok ito sa paaralan, pero bihira na lang itong magpakita sa kanyang ina. Paminsan-minsan may balitang nakakarating kay Helen na nakita daw si Valerie sa dormitoryo. Pero tuloy pa rin daw ito sa pakikipagkita sa mayayamang lalaki. At tuwing susubukan siyang puntahan ng kanyang ina, ayaw siyang makita ni Valerie. "Nakakahiya ka kasi." Minsan ay derechahan itong sabi. Masakit man, tiniis yun ng matanda. Hanggang sa isang araw, nalaman niyang nagpakasal na pala si Valerie. At kahit hindi siya inimbitahan, masaya pa rin si Helen. Lalo na nang marinig niyang mabuting tao raw ang napangasawa ng anak niya. "Seaman daw, Aling Helen," kwento noon ni Becky. Doon umasa ang matanda na baka sa wakas ay magbago na si Valerie. Baka tuluyan ang huminto ang buhay nito. Baka balang araw ay hanapin siyang muli bilang isang ina. Pero lumipas ang panahon, wala pa rin nagbago. Hanggang noong nakaraang taon, naglakas loob si Helen na puntahan si Valerie sa kondo nito sa Maynila. Nalaman niya kasi ang address mula kay Becky. At dahil nasunugan siya noon, umaasa siyang baka kupkupin siya ng anak niya kahit pansamantala. Pero hindi yun nangyari. Pagdating niya sa kondo, nakita niya agad si Valerie sa lobby. At kahit ilang taon silang hindi nagkaayos, biglang uminit ang puso ng matanda. Anak niya pa rin yun, dugo niya, at noon niya napansing buntis pala si Valerie. Halos 7 buwan na. Masayang-masayang lumapit sa Helen. "Anak, magiging nanay ka na pala." Pero imbes na matuwa, biglang nagdilim ang mukha nito. "Ano bang ginagawa mo dito?" Matalim nitong tanong. Hindi agad napansin ng matanda ang galit sa tono nito. Sa sobrang saya niya. "Congratulations, anak." Pero biglang sumigaw si Valerie. "Hindi ako masaya." Nagulat si Helen. "Anak, ayoko sa batang to." Parang nanigas ang buong katawan ng matanda. "Kung pwede ko lang ipalaglag to ng ginawa ko na." Napahawak sa Helen sa dibdib. "Ano bang sinasabi mo?" Tumawa ng mapait si Valerie. "May Down syndrome daw ang batang to." Tahimik ang paligid. "At alam mo ba, anong klaseng buhay ang meron ng mga batang ganyan?" Unti-unting napaluha si Helen. "Anak, wag mo namang sabihin yan." Sinubukan niya itong pakalmahin. "Marami ng paraan ngayon, may mga batang espesyal pero lumalaki naman ng maayos." Pero lalo lang uminit ang ulo ni Valerie. "At ano ang sasabihin ng asawa mo?" Maingat na tanong ng matanda. Napairap si Valerie. "Wala." "At bakit?" "Nasa barko siya." Nanlamig si Helen. Hindi niya alam. "Hindi ko pa sinasabi." "Pero paano kapag nanganak ka na?" "E di ibibigay ko sa ampunan." Tahimik nang umisi si Valerie. Parang dinurog naman ang puso ng matanda. "Anak, ayoko ng batang may diferensya." "Hindi mo kayang gawin yan." Nanginginig na sabi ni Helen. "E di tingnan natin." Napailing ang matanda.
Malalaman din ng asawa mo. Pero malamig na tumawa si Valerie. Nasa Maynila tayo, hindi to baryo. Wala raw pakialam ang mga tao roon at bago umalis, mariing binalaan ni Valerie ang kanyang ina. Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino na buntis ako. At pagkatapos nun, iniwan na niya ang sariling ina sa lobby nang hindi man lang pinapapasok sa kondo. Tuluyan ang nadurog ang puso ni Helen. Hindi siya makapaniwalang lumaking ganoon kalupit ang anak niya. At sa sobrang sakit, naisip niya na kung naman na nga ba ni Valerie ang ugali ng ama nito. Pero kahit ganoon, hindi pa rin niya maiwan ang anak. Kaya imbes na bumalik sa baryo, naghanap siya ng trabaho malapit sa kondo ni Valerie. Naging janitress sa isang gusali. At kapalit nun, binigyan siya ng maliit na kwartong tutuluyan sa basement. Doon siya nanatili, tahimik na binabantayan ng anak mula sa malayo. Hanggang sa isang araw, nakita niyang isinugod si Valerie sa ospital at makalipas lamang ang 3 araw nakauwi na ito. Wala na ang tiyan pero wala ring sanggol. Agad niya itong kinausap. Nasaan ang bata? Pero ayaw siyang pansinin ni Valerie. At sa huli, malamig nitong sinabi, patay na. Halos mawala ng ulirat si Helen. Agad siyang pumunta sa ospital. Balak sana niyang kunin man lang ang bangkay ng apo para maipalibing ng maayos. Pero pagdating niya roon, laking gulat niya nang malamang buhay ang sanggol. At naroon ito sa ward ng mga batang may sakit. Doon niya napagtanto ang dapat niyang gawin. Binalikan niya ang mga dokumento sa baryo. Nagpunta sa iba't ibang opisina, nakipag-usap sa DSWD at sa ospital. Nung una ay ayaw ibigay sa kanya ang bata. Pero sa huli pinayagan din siya dahil siya pa rin ang tunay na lola nito. At mula noon kinuha niya si Sam at magkasama silang nanirahan sa lumang bahay sa baryo. Hindi niya sinabi kay Valerie ang totoo. Hinayaan niyang isipin ng anak niya na nasa ampunan ang sarili nitong anak. At mula noon, magkasamang namuhay sina Helen at ang kanyang apo na si Sam. Sa kabila ng kondisyon nito, napakabait na bata ni Sam. Tahimik, mahilig ngumiti, at sobrang lambing. Oo, naiiba siya sa ibang bata. Mas mabagal siyang matuto, mas sensitive, pero para kay Helen, si Sam ang naging dahilan kung bakit hindi siya tuluyang nabaliw sa lungkot matapos mawala ni Valerie. At habang tumatagal, mas lalo niyang minahal ang apo. Hanggang sa isang araw, biglang tumawag si Valerie. Ilang taon ding hindi nagpakita o nangumusta ang anak niya. Kaya nang marinig ni Helen ang boses nito sa cellphone, halos manginig ang buo niyang katawan. Pero imbis na lambing, galit ang ibinungad nito. Wala kang karapatang magdesisyon para sa anak ko, sigaw ni Valerie sa kabilang linya. Tahimik lang na nakinig ang matanda. Bakit mo kinuha ang bata? Pero maya-maya, unti-unting humina ang boses ni Valerie. At kasunod noon ay yung pag-iyak. Hindi ko siya makalimutan. Umiiyak na pag-amin ni Valerie. Tahimik ang matanda. Napapanaginipan ko siya. Yung maliliit niyang kamay, yung leeg niyang mabango. Doon na pagtanto ni Helen na sa wakas, nagsisisi ng anak niya. At marahil sa unang pagkakataon, handa na ito na maging isang ina. Kahit kailan, hindi pa huli ang lahat anak. Pumunta ka rito, mahinang sabi ng matanda. Huminga siya ng malalim. Iyakapin mo ang anak mo. Napangiti siya ng bahagya habang pinagmamasdan si Sam na naglalaro noon sa sahig. At mamahalin mo siya agad. Saglit siyang natigilan bago idinagdag. At tatanggapin din siya ng asawa mo. Mabuting tao si Stephen. Tahimik si Valerie sa kabilang linya. At matapos ang ilang segundo, nangako ito na pupunta. Pero hindi na ito nakarating pa. Naaksidente si Valerie habang nasa biyahe. At doon tuluyang nawala ang pagkakataon na maitama pa sana ang lahat. Muling inilibing ni Helen ang sariling anak. At sa pagkakataong yon, pakiramdam niya'y wala nang natira sa puso niya. Pero si Sam ang naging dahilan kung bakit patuloy pa rin siyang bumabangon araw-araw. At isang araw, bigla na lang niyang naramdaman ang matinding pagnanais na dalawin ang puntod ni Valerie. Kaya isinama niya si Sam sa sementeryo. At doon niya nakita si Stephen. Matangkad, tahimik, at nakatingin sa puntod ng asawa.
Agad niya itong nakilala at sa pagkakataong yon, nagdesisyon siyang sabihin ang buong katotohanan. Dahil kahit gaano kasakit, may karapatan si Stephen na malaman ang lahat. Tahimik lang na nakikinig si Stephen habang ikinikwento ni Helen ang buong nakaraan. At habang tumatagal, mas lalo siyang nasasaktan. Hindi niya akalain na ganoon pala kalalim ang tinatagong sugat ni Valerie. Hindi niya akalaing kaya pala nitong magsinungaling ng ganoon katagal. At higit sa lahat, hindi niya matanggap na nagawa nitong itakwil ang sarili nilang anak. "Ako muna," mahina niyang sabi matapos marinig ang lahat. "Mag-iisip muna ako." Tumango lang si Helen. Bago umalis, tahimik na sumilip si Stephen sa kwartong tinulugan ni Sam. Gising na noon ang bata. Tahimik lang itong nakahiga sa maliit na kama habang nakatingin sa kisame. Hindi agad malaman ni Stephen kung kamukha niya ba ito dahil itaw ang mga katangiang dulot ng kondisyon nito. Pero habang nakatingin siya kay Sam, may kung anong mabigat na emosyon ang unti-unting bumalot sa puso niya. At sa buong pag-uwi niya, iisa lang ang paulit-ulit na tanong sa isip niya. Ano na ang gagawin niya ngayon? Sinimulan niyang alamin ang katotohanan mag-isa. Tinawag niya ang ilang dating kapitbahay nila ni Valerie. At nang tanungin niya kung buntis ba noon ang asawa niya, nagkatinginan lang ang mga ito bago marahang tumango. Doon, lalo niyang naramdamang totoo nga ang lahat. Pagkatapos ay nagtungo siya sa ospital kung saan nanganak si Valerie. At doon, tuluyan niyang nakumpirma. Nanganak nga si Valerie ng batang may Down syndrome. At matapos manganak, tinanggihan nito ang sariling anak. Samantalang si Helen naman ang nagkusang mag-alaga rito. Napaupo si Sam matapos marinig yon. Tahimik, tulala, at habang binibilang niya ang mga buwan, napagtanto niyang 3 buwan bago siya huling bumiyahe noon na buo si Sam. Wala nang duda, siya ang ama, at ngayon kailangan niyang mamili. Makalipas ang ilang araw, muling huminto ang sasakyan ni Stephen sa tapat ng lumang bahay. Naabutan niya si Helen sa bakuran habang karga si Sam. Pagkakita sa kanya ng matanda, biglang kinabahan ito. Pero dahan-dahang nagsalita si Stephen. "Sinusundo ko ang anak ko." Biglang namutla si Helen. Akala niya ikukunin na ito ni Stephen at hindi na ibabalik pa. Pero ngumiti ng bahagya si Stephen. "At kayo rin po ay sasama." Natigilan ng matanda. Ano? Huminga ng malalim si Stephen. "Madalas akong nasa barko. At walang ibang mas dapat mag-alaga sa anak ko kundi ang lola niyang totoong nagmamahal sa kanya." Unti-unting napaluha si Helen. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, may taong pumili rin sa kanya. Bago sila umalis, dumaan muna sila sa puntod ni Valerie. Tahimik na hinaplos ni Stephen ang krus. "Magpahinga ka na." Mahina ang boses niya. "Pinapatawad na kita. Naligaw ka lang ng landas." Tumingin siya kay Sam na nasa kandungan ng lola nito. "Huwag ka mag-alala. Palalakihin ko ng maayos ang anak natin. At malalaman niyang mabuti kang ina kahit nagkamali ka." Pagkatapos noon, magkasama silang umalis papunta sa Maynila. Lumipas ang panahon, muling bumalik sa paglalayag si Stephen, habang si Helen naman ang nag-alaga kay Sam. Unti-unting lumaki ang bata at sa abot ng kanyang kakayahan, natuto na rin itong magsalita, magbasa at makisalamuha. Hanggang sa dumating sa buhay nila si Sydney, isang mabait at pasensyosang tutor na nagturo kay Sam. At sa unang pagkikita pa lang nila ni Stephen, may kakaiba ng namuo. Nung unay, pilit nila yung tinatago. Pero gaya nga ng sabi nila, hindi kayang itago ng puso ang tunay nitong nararamdaman. At kalaunan, naging asawa ni Stephen si Sydney. Minahal nito si Sam na parang tunay nitong anak. Naging malapit din ito kay Helen. At sa wakas, unti-unting nabuo ang pamilyang matagal nang hinahanap ni Stephen. At si Sam, sa wakas, nagkaroon din siya ng tunay na ina. Lumipas pa ang maraming taon, unti-unting naging masayahing bata si Sam sa kabila ng kanyang kondisyon. Hindi man siya katulad ng ibang bata, punong-puno naman siya ng pagmamahal. Mahilig siyang yumakap kay Helen tuwing umaga at tawaging Papa si Stephen sa tuwing umuuwi ito galing sa biyahe. At sa bawat pagkakataong maririnig yun ni Stephen, parang unti-unting naghihilom ang mga sugat na iniwan ng nakaraan.
Hindi naging madali ang lahat. May mga gabing umiiyak si Sam ng walang dahilan. May mga pagkakataong nahihirapan itong magsalita o makisabay sa ibang bata. At minsan may mga taong mapanghusga. Pero hindi nila ito iniwan, lalong-lalo na si Sydney. Tinuring niyang sariling anak si Sam. Tinuruan niya itong magbasa, magsulat at maniwala sa sarili. At higit sa lahat, pinaramdam niyang karapat-dapat siyang mahalin. Madalas ding dalawin ni Stephen ang puntod ni Valerie. Hindi na may galit, kundi may pag-unawa. Habang tumatagal, mas lalo niyang naintindihan na may mga taong lumalaki na kulang sa pagmamahal, kaya minsan hindi nila alam kung paano magmahal ng tama. At kahit maraming maling desisyon si Valerie, naniniwala pa rin siyang naging mabuti itong tao sa kaibuturan ng puso nito. Nalunod lang ito sa takot. Takot sa kahirapan, takot sa responsibilidad, at takot sa mundong pakiramdam niya'y huhusga sa kanya habang buhay. Minsan sa buhay, hindi sapat ang kagandahan, pera o pangarap para maging masayang isang tao. Dahil kahit gaano kaganda ang buhay sa panlabas, kung puno naman ng sugat at takot ang puso, mahirap pa ring maging payapa. Marami sa atin ang kagaya ni Valerie. Mga taong gustong makatakas sa hirap ng buhay, gustong baguhin ang kapalaran. At minsan sa sobrang takot nating bumalik sa kahirapan, nakakagawa tayo ng mga desisyong nakakasakit sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Pero ang pinakamasakit na kahirapan sa mundo ay hindi kakulangan sa pera, kundi kakulangan sa pagmamahal at pagtanggap. Ipinapakita rin ang kwentong ito na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo lamang. Minsan ang totoong pamilya ay yung mga taong pinipiling manatili, umintindi at magmahal kahit mahirap. Tulad ni Helen, ni Stephen at ni Sydney. At kung may natutunan man tayo kay Sam, ito ay ang katotohanan ang mga batang naiiba ay hindi pabigat. Hindi sila sumpa, hindi sila dapat ikahiya. Sila ay mga batang nangangailangan lang ng mas malalim na pag-unawa at mas mahabang pasensya at mas tunay na pagmamahal. Dahil sa mundong mabilis manghusga, napakahalaga ng mga taong marunong magmahal ng buo.